Magandang araw. Magandang araw ulit sa inyo, mga kabad boy. Tuturo ko po sa inyo ngayon ang pagkakabit ng paano mag-wiring ng 3-prong outlet. 3-prong outlet. Para saan ba itong 3-prong outlet na to? Itong 3-prong outlet na po ito, kalimitang ginagamit sa mga aircon, rep, yung mga medyo matataas yung wattage. Kasi po, itong 3-prong na to ay ginagamitan ng ground. Meron po siyang ground. Okay. Para po hindi magaground yung mga halimbawa sa aircon, tsaka sa water heater na ginagamit sa paliligo. Kalimitan po yun. Minsan, mga water heater pag walang ground, konti-konting nalabas yun nasa tubig. Kasi nga yung tubig isa rin siya sa mga konektado rin. Tuloy-tuloy ang tulo, di magaground ka rin. Meron po siyang, tuturo ko ngayon, meron siyang, nakikita naman siya, meron siyang ground, merong line 1 at line 2. So, pag walang nakalistang ganyan, pwede nyo naman siyang i-check by clamp meter. Pwede nyo i-tester para malaman nyo kung merong shortage. Okay? Tutulog sa inyo kung paano siya wiringan. Okay? Babalik kayo ng wire. At saka dito, meron siyang tornilyo sa gilid. Ito maganda ito. Di tornilyo. Kesa yung disuksok. Kasi yung disuksok, madali siyang lumuluwag. Pagka, limbawa, nakabit nyo na. Tapos, balak nyo tanggalin ulit, palitan. Pag hinugot nyo na siya, parang nasisira na. Maluwag na yung maluwag na. Hindi katulad ng mga tornilyo. Maganda siya. Maganda siyang kumapit. Talagang ipit na ipit. So, ito, lalagyan nyo na, halimbawa, magbuot kayo ng ibang kulay para maganda. Para alam nyo agad talaga na halimbawa ground yun. Sa ground nyo ilalagay. Lagi kayong magtatanda. Pag pare-pares naman ang kulay ng wire nyo, lagyan nyo lang siya ng banda. Halimbawa, tapean nyo dito. O kaya, lagyan nyo splice nyo. Lagyan nyo ng guhit. Depende sa inyo. Ayan. Ground. Ito pala ang ground. Ito yung sign ng ground niya. Patak sa
Ito yung sign ng ground niya para maliwanag. Malabo kasi ang ground niya yung may guhit-guhit lang siya. Diba, ganyan. Ganyan lang ang sign. Tapos na ganyan. Madali niyo malalaman kung ground o hindi. So, lalagay niyo yung ibang kulay na sa ground na wire. Tapos, yung dalawang color ko ay line 1 at line 2. Doon ko lalagay. So, iipitan nyo lang yung tornilyo. Okay. Okay, ganyan na. Tapos, ito na tayo. Ito naman, sa line 1. Line 1. Lagyan natin ang line 1. Okay. Okay. Kapitan natin ang line 1. Ito na ang line 1. Okay. Tandaan nyo, yung ground ay iba. Iba ang kulay. O kaya kayo na magtanda kung paano tatandaan yung ground. Okay. Ganun lang kasimple ito. Sa tatandaan nyo lang kung saan ginagamit itong 3-prong outlet. Saan nga ulit ito ginagamit? Kadalasan sa mga ECU, sa mga heavy wattage tulad ng mga ECU, water heater na ginagamit sa shower heater, mga electric gas stove, yun, sa karet, yun. Basta heavy ginagamit yan. Ganun lang simple. Ganun lang kasimple siya. Yun, ganun lang. Line 1, line 2, at ground. Ngayon, kaya siya may dalawang butas siya dyan. Kaya yung nilagyan ng dalawang butas, mga kabad boy, eh, para in case na magduduktong kayo. Halimbawa, magkoconnect kayo ng panibago sa kabila. Meron kayong lilinyan. Hindi nyo na kailangan mag-splicing. Kukonect nyo lang dito, halimbawa ground, line 1, line 2. Yun lang. Yun ang madali lang kabit siya. So, tatandaan nyo lang yan. 3-prong outlet. Ganun lang kasimple yan. At
kung saan mga ginagamit ang 3-prong para aware din kayo dito. Kasi kadalasang ginagamit nila na outlet walang ground. Halimbawa sa aircon, minsan walang ground yung nagagamit nila. Dapat itong 3-prong ito yung ano niya, standard na outlet dapat. Para dito bumabato lahat sa ground. Yung halimbawa naglalabas na ng ground yung AC, saka yung lalo na yung shower heater, lumalabas yung pagka may ground, sumasama yun sa tubig, pumipitik-pitik yun sa tubig, kaya nagaground kayo, hindi nyo alam. Ganun lang. Okay mga ka-bad boy, ito lang muna sa ngayon kung paano. Yan muna, yan lang. Tapos diba itong ground, diretso sa ground ng breaker. Ito line 1, line 2 punta sa breaker. Okay, okay tayo doon. Tandaan nyo lang yan. Meron siyang tornilyuhan, meron siyang tornilyuhan dito. Okay, ayan. Meron siyang tornilyuhan sa may gilid, okay, hinihipitan lang siya, ganun lang siya kasimple. Pero hindi suksok naman, madali lang din kasi susuksok mo, kailangan mo lang diinan. Kaso pagka nga tatanggalin mo siya, sinusungkit mo siya, madali siyang lumuwag. Kaya pag binalik mo yung wire, hindi na siya ganun kahigpit. Medyo parang pwede na siya mag-loose, mag-spark, ganun. So ayan, pwede natin testerin yan kung may yung mga dulo nito, pwede natin testerin kung walang shorted or dito. Natin tester natin mga ka-bad boy para lagi sure. At yung ibang ituturo ko naman bukas ay iba naman ay mga hindi lang sa electrical, pati sa construction, all around tayo. So, set natin resistance, okay, max, ayan. Sa pag may shorted, tutunog. Okay, check na natin. So natin yung magtunog. So wala. Ito natin. Ito na sa kabila. Halimbawa, eto. Tester natin kung gagana. Itong pang-wire.
natin mabuti. Okay. Dapat lagi nating siguraduhin na hindi maluwag yung pag-install natin ito. Kasi nag-i-spark po yan pagka yung maluwag yung mga wirings. Tsaka yung mga splicings natin. Nag-focus yun ng spark. Kaya pwede yung masunog. Minsan, umiinit yung mga hindi natin alam, umiinit na. Doon, magsisimula na yun. Ito, testan natin. Bawal, tapat nitong line yun. Gagana. Yun. So, hindi siya yun. So, hindi siya abot. Ito, hindi pala abot. Kaya pala ay gumana. Yun. Okay na. Yun, sa kabila. Tignan natin kung gagana. Sa kabila. Ito. Tignan natin yung tapat. Yan. Okay. Okay. Pawala niya. Natin kung gagana. Okay. Buo siya. Ibig sabihin, dadali ang kuryente dito. Ibig sabihin, buo siya. Ngayon, tingnan natin yung ground. Okay, konektado yung ground. Ground to ground. Ang iiwasan lang talaga ito mag-shorted. Saka yung magkapalit. Magkapalit ng kabit. Halimbawa, yung ground. Napalagay nyo sa line 1. Dapat iwasan natin magkapalit yun. Semi-sign, pwedeng hindi gumana. Kaya hindi siya nagana ng nagkapalit ka. Pero hindi naman siya agad masusunod. Ganun lang. Huwag lang mag-short yung dalawa. Line 1 at line 2. Kasi may dumadalo na kuryente parehas dito. Okay? So, ginagamit ang 3-prong outlet sa mga heavy na gamit tulad ng ACU, ref, shower heater, kahit anong mga tulad ng mga kahit nga yung mga rice cooker ginagamit sa mga SPO ang tawag nila doon natin para sa kusina. Okay? Yun mga bad boy. Susunod ulit. Hindi lang electrical ang ituturo ko. Pero marami pa akong ituturong electrical. Lahat ng alam ko, tuturo natin. Okay? Para may alam naman yun sa mga gustong magkaroon ng alam sa electrical. Okay? Kalimutan pa-like and share, subscribe. Thank you po.